So hi guys, papunta kami ng city. May bibilhin lang ako, dadalhin ko sa Pilipinas. So ayan, medyo maraming snow. -7 guys. So thank you for my new subscriber. Thank you so much. And thank you sa mga taga Cavite. Thank you sa mga support nyo guys. Kila Ate Ruth, kila Kuya Ramon, kila Ate Lud sa Batangas, and kila Arlene, hello Arlene, sa Saudi. Ingat dyan. At sa Lucena, sa Cavite. So yun guys, see you soon guys. Lamig dito guys, -8. So yun, nakabili na siya ng salmon. Nakahanap siya ng salmon guys. Kahapon nagpunta kami sa grocery, walang salmon. So malapit na kami guys. Yung mukha ko, hindi na ako makapagsalita. So sobrang lamig. Lapit na kami sa city market. So andito kami guys sa Basa. Basa. So hi guys, good morning dyan, and good evening naman kung evening. So guys, na-share ko lang sa inyo yung experience ko, and yung title nga nung ano ko is You Cannot Give What You Do Not Have. So guys, depende po talaga yan, depende sa sitwasyon. Kung okay naman talaga at sobra-sobra at talagang umaapaw, talagang sinishare po talaga yan sa pamilya, sa mga kapatid. Minsan pa nga pinag-aaral talagang kung umaapaw ang blessing natin, bakit hindi. Pero doon talaga sa hindi naman talaga ganun kalaki yung pera. Minsan nga yung nakwento ko sa inyo na OFW na umiiyak na kasi may cancer na siya, umuwi, ni wala man lang sariling saving. So yung tinulungan niya guys is talagang wala din. Hindi po natin masisisi. Ang ano na nga lang, 'di ba? Ang salita niya na lang po is magtira kayo para sa sarili nyo. Mag-savings din kayo. Kasi guys, siguro during that time, todo bigay siya, and then kung naman nakikita natin na yung kaanak natin ay nakakapag-mall pa, nakakapag-Jollibee pa, o nakakapasyal-pasyal pa sa mall, 'di ba? Parang hindi po natin kailangan na i-please. Pwede nating tulungan guys. In case na wala pa rin naman tayong savings man lang, pwede natin tulungan guys na for emergency. Yun, that's the time na tulungan natin. Pero kung tayo wala pa namang ganong savings, diba? At maganda rin po kung tayo ay may savings, may ilagay po natin yan sa investment. Yan po ay mas lalago. And then later on guys, mas matutulungan pa natin yung kamag-anak natin. Mas todo pa ang maitutulong natin. Kasi ang property guys is tumataas talaga yan kada taon. So, nagigain po siya ng talagang pera. So, yun. Yung value niya guys is tumataas. So, yun. So, depende. Ang opinion nyo po dito ay napakahalaga, and nagpapasalamat po ako sa mga opinion nyo, sa mga kuro-kuro nyo. Kuro-kuro. Yun guys. So, thank you so much. Talagang nakakatuwa lang na nire-respeto ko yung mga opinion, which is, yes, true. Na depende po sa sitwasyon. Pero yung iba guys, talagang
minsan kinakalimutan nyo na yung sarili, di ba? Talagang todo bigay, yun na nga yung sinasabi ko, yung OFW na talagang binuhos niya kasi. Tapos minsan pa umuwi yung OFW, pag nung marami siyang pera, ilang batalyon ng jeep o nung umuwi na siya dahil wala na siyang maibigay, di ano na. So guys, depende po yan. Kung naman po talagang saganang sagana, kagaya ng iba talagang umaapaw, nakakatuwa dahil ang dami rin guys natutulungan. So sobra akong saludo sa mga OFW. Shoutout po sa mga OFW dyan na nakasubscribe po sa akin. Salamat sa pagsisikap nyo na makatulong sa mga kapwa natin na Pilipino, pamilyang Pilipino. Yun pa lang is talagang na maiangat natin ang pamilya natin, maiangat natin kasi kabawasan na yun sa ating gobyerno, sa poor peace. Kasi guys, dito sa Finland talagang todo suporta sila dahil siguro mas maunlad ng bansang Europe, kagaya ng Finland. Sa Pilipinas, poor peace hindi naman ganun ka sa Philippines, which is hindi naman ganun ka yaman at kaunlad. So and dito guys kasi is more or less ang corruption. Alam niyo naman sa Pilipinas then is medyo mataas ang corruption natin diyan sa bansa natin. So yun guys, which is naman yan, nakaano naman yan sa alam naman yan ng bawat isa sa atin na may corruption din po dito pero hindi ganun kataas ang corruption. So yun guys. So, hi guys! Good morning kung morning dyan and good evening naman kung evening. So, yun guys, na-open ko lang yung tungkol nga kay Calvin Abueva. So, may matutunan kasi tayo doon na yung sa sitwasyon niya na kahit na nasa talagang hirap na hirap siya, talagang nagpumiglas siya, ginawa niya yung makakaya niya para iangat yung sarili niya. So, doon lang talaga ako humahanga na talagang pag ginusto ng tao at may talento ka naman doon, talagang pinush niya yung sarili niya. At guys, kahit nasaktan siya or kahit na may mga tao na hindi naniniwala sa kanya, pinaniwalaan niya guys yung sarili niya. So, tayo guys, kahit na may nakikita tayo na medyo angat-angat sa atin, nauuna sa atin at tayo ay feeling natin na medyo nahuhuli na tayo or medyo parang medyo nasa dulo pa tayo. Wag po tayong mawawalan ng pag-asa kasi minsan ganyan din ako guys. So parang alam mo na yun, pinanghihinaan ka na ng loob, bakit sila ang laki na ng usad nila sa atin. Pero guys, may kanya-kanya kasi tayong timeline. Maybe ang timeline nila is ngayon, tayo is bukas pa or sa mga susunod pang panahon. Kaya sinusubok pa tayo ni Lord sa mga problema, sa mga pagsubok. Pero yan guys, sa mga minsan pangbabash ng ibang tao. Pero yan guys is motivation para sa atin, para i-push natin yung sarili natin, para magsumikap tayo na may gawin tayo. Ganyan din ako guys, talagang parang gusto mo nang mag-give up talaga, parang wala ka nang nakikitang pag-asa. Pero ayun lang guys, kailangan mo lang magdasal, faith at kumilos. Yun talaga yung doon guys, na kailangan natin gawin na huwag tayong titigil mangarap sa buhay, na habang may buhay may pag-asa at hindi pwedeng susuko tayo basta-basta. Yun lang guys, at sana huwag kayong sumuko kung anumang problema yung hinaharap nyo ngayon. Magpatuloy tayo, hindi pwedeng wala tayong gagawin at susuko na lang tayo kasi hindi natin alam yung pala after a while or konti na lang andyan na guys. Kung sumuko ako guys, 'di ba? Parang alam ko marami rin akong ups and downs, and marami rin ako guys mga hindi din ako perfecto. Marami rin akong mistakes na nagawa sa buhay ko, pero hindi ko na mababago 'yon. Pero definitely I can change my future, pero yung past ko is ipinagpapasa Diyos ko na lang, hinihingi ko na lang ng tawad sa Kanya sa mga nagawa kong kasalanan, at pinipilit kong maging mabuti kahit hindi na lang alam mo yun guys, pinipilit mong magpakatalino in a way na gawin mo yung dapat.
Yun yung sinasabi ko guys, na kung hindi ka talagang mabuti, eh di magpakatalino ka na lang, di ba? Yun yung ano ko, na ibalik natin kung ano yung mayroon tayo ngayon at napagdaanan natin, na nakikita natin na medyo yung ibang tao is naghihirap sa buhay. So, konting compassion sa nakikita natin sa paligid natin. Yun. Pero yun namang iba, sana wag namang abusuhin. Kagaya nga, iba po ang bigay, iba po ang pautang. Kasi minsan guys, pagiging mabait, minsan naaabuso na tayo. So yun guys, yung inaano ko din na, syempre, ayoko na rin na magsalita na, oh, ay ganito, ganyan, na nagbabait-baitan ako. Hindi guys, yun yung sinabi ko na hindi po ako mabait, nagpapakatalino lang po ako. So yun guys, yun po yung inaano ko tungkol dun sa na-open ko sa inyo. Ito po ay may matututunan po tayo kahit papaano.